Luluto po natin ang ating mackerel. Kailangan pong ito ay malinis. Linisin po siyang maigi. Igilitan natin dito sa may liig para madali pong matanggal ang kanyang asang. Ganyan. Kailangan pong malinis siyang mabuti para hindi po siya malansa. Kasi po wala pong fresh dito sa amin. Yun po ay frozen. Kaya kailangan po siyang linising maigi. Ganyan. Tanggalin po lahat ang mga nasa loob. Kaya gilitan po yung kanyang tiyan para madali pong matanggal ang kanyang laman loob. Yung mga bituka niya, lahat-lahat. Kahit yung mga itim-itim na nandyan po sa tiyan, kailangan tanggalin po yan. Para mawala yung lansa. Hindi naman po talaga mawala lahat. Dahil malansa po talagang isda yan. Pero at least maibsan po siya yung hindi siyang sobrang lansa. So linisin po natin maigi. Ayan, tingnan nyo, malinis na yung loob. Lagyan pa ng lemon. Pigaan natin ng lemon para matanggal ang langsa. Ayan. I-rub natin. Kahit sa labas, sa lahat ng sa buong katawan niya, kailangan i-rub siya ng lemon. Ganyan. Ngayon tapos na, malinis na at kailangan na siyang lagyan ng mga paminta, asin, mga spices. So asin muna, tapos paminta, ginger powder para lalong matanggal ang kanyang lansa. Ayan. Tsaka paprika. Gusto ko yung paprika kahit ilalagay siya sa mga karne na i-marinate sa karne ay masarap siya. Kaya gusto ko yung laging may paprika. Ayan. Tapos paligtarin at i-repeat ang process. Ayan. Lagyan ulit ng asin. Ayan, paminta at lahat ng kanyang mga condiments. Saka i-bake siya sa 35 degrees hanggang sa maluto. Meanwhile naman ay gagawin natin yung gulay. Ito yung choy sum. Lilinisin natin. Napakasarap ng gulay nito at paborito ko talaga ito. Linis, hugasang mabuti, tapos magpakulo ng tubig. Yung tubig na kumukulo, lagyan ng mantika. Yan. Tsaka chicken powder dahil yun po ang magpapalasa. Yan, mga 2 kutsara pong chicken powder lalagay natin. Yan. Saka ilagay ang gulay. Yan. Pakuluan lang ang gulay. Mga 3 minuto or mahigit. Basta wag masyadong i-overcook ang gulay dahil hindi siya masarap. Kailangan medyo crispy pa din siya. Pero wag naman yung matigas. So ang tip ko dyan ay kailangan yung loob ng stalk niya ay parang transparent na ang laman. Pag puti pa, ibig sabihin hilaw pa. Ayan, ganyan. Tapos hanguin na siya, lagyan sa plato at lagyan ng oyster sauce pampalasa. Ayan, luto na. At ngayon, ready na rin ang baked na mackerel after 40 minutes. Yan, ngayon, luto na at ready na po. Pwede nang kumain.